hindi ako magiging normal. Bakit ako? 9 pa lang ako eh. Bakit parang pinaparusahan ako? May nagawa ba akong kasalanan? Gagaling pa ba ako? Dininig po ng Ama yung panalangin ko. Ang ipagkakaloob niya po, matinding pagsubok para po magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Nagpapasalamat po ako sa Ama na pinagkalooban niya po ako ng karamdaman. Kasi po, sa murang edad, natuto po akong magtiwala at sumampalataya lalo. Listen to the stories of our brethren, inspired by faith. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo muli sa panibagong episode ng programang Inspired by Faith. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawa. Sa episode na ito ng Inspired by Faith ay itatampok po natin ang kwento ng kapatid na Hazel Aguilar mula sa lokal ng EGM Avenue, Distrito Eclesiastico ng Pampanga North. Sa murang edad ay na-diagnose siya na may SLE o yung tinatawag na Systemic Lupus Erythematosus. Ito ay isang kondisyon na kung saan inaatake ng immune system ang sariling mga malulusog na tissue at organs. Ayon sa isang pandaigdigang pagsusuri na inilathala sa Annals of the Rheumatic Diseases o BMJ, tinatayang 3.41 milyong tao ang may SLE. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 30 hanggang 50 katao sa bawat 100,000 populasyon ang nagkakaroon ng lupus. Paano kaya tinanggap ng kapatid na Hazel ang kanyang sakit na lupus? At paano niya patuloy na nilalabanan ang pagsubok na ito araw-araw? Samahan niyo kami at ating sabaybayan ang kanyang kwento ng paninindigan at pananampalataya dito sa Inspired by Faith. Gaano po ba kabisi ngayon ang isang graduating na nursing student? Marami po kaming ginagawa bukod po sa sumasabay po yung duty. Kasi po sa nursing po, sa amin po ay simula second year po, nagjo-duty na po kami sa ospital. So bukod po sa nagjo-duty kami sa ospital, hiwalay pa po yung mga lecture po namin sa school na ginagawa. So may requirement po kami sa duty, magjo-duty din po kami, may requirement po kami sa school, nag-aaral din po kami dun sa school. So ganun po. Kumusta naman po ang standing po ninyo sa pag-aaral po, Ate Hazel? Sa school naman po ay kinahabagan po na noong mga unang taon ko po sa kolehiyo, ako po ay scholar. Doon po sa mga panahong yon dahil mahirap na rin po, nabitawan ko po yung pagiging scholar ko. Pero ngayon po ay sa awa po ng Ama, pumapasa naman po ako sa ginagawa ko pong pag-aaral. Bago natin tutuloy yung ating kwentuhan about itong pag-aaral po ninyo, saan po ba lumaki at saan po nag-aral ng elementary si Ate Hazel po? Ako po ay pinanganak po sa Bataan po. So kami po ay lumaki po sa Orion, Bataan, kung saan po taga doon po yung aking nanay. Pero yung akin po kasing tatay ay isa pong OFW. Nung dumating po yung pagkakataon na yung tatay ko po ay madedestino na po sa ibang lugar, noon po kasi ay nasa China po siya. Nung lilipat na po siya sa Vietnam, umuwi po muna siya dito sa Pilipinas. At yun po yung unang pagkakataon na nakita ko po siya. Tapos, hindi ko po noon alam, pero kukunin na po pala kami ng aking tatay, kasama po yung nanay ko at yung kapatid ko. Bale, doon na po kami niyan titira. So, nung mga 4 years old po ako, ay dinala po kami ng aking tatay sa Vietnam at doon na po kami nagpatuloy ng aming pag-aaral. Siyempre po, nasa ibang bansa, wala po kaming kamag-anak doon. Malaki pong adjustment in terms po sa paligid, ibang lengguwahe, ibang mga tao. Pero siguro po, dahil hindi naman po kasi ako yung tipo na mahiyain po sa ibang tao. Sobrang willing po akong makilala yung iba, kaya nadalian naman po ako na mag-adjust din po sa murang edad. Anong pangyayari sa buhay po ninyo na pagkakataon na kayo po ay umuwi dito sa Pilipinas? Sa isang buong taon, may isang beses or 2 beses po kaming magbabakasyon sa Pilipinas. Pero yung pinaka naaalala ko po, core memory po kumaga sa akin, ay yung umuwi po kami ng Pilipinas kung saan na-diagnose po ako na ako po ay meron pong
systemic lupus erythematosus or yung tinatawag po nilang SLE po. Paano po siya na-diagnose? Ano po yung nangyari? Ano yung mga series na pangyayari na roll out ng doktor na ito na yung sakit niyo? Simula po bata po kasi ako, kada po nagpa-birthday po ako, may sakit po ako. Tapos po nung 9 years old po ako, yun po ay taong 2013, nag 9 years old po ako August, akala ko po parang normal na sakit lang po. Kasi taon-taon may sakit ka. Opo. Pag may birthday, okay? So that time po, nag-swimming po kami sa labas. Tapos nung umuwi po ako, parang pinasukan po ako ng tubig sa tenga. After po ilang araw, yung tenga ko po, parang nagbalat-balat po siya. Nagsugat-sugat po yung tenga ko. Tapos hindi po namin inisip noon kung baka po merong nangyari, no po. Pero nawala din po kasi siya. Doon na po nagsimula. Agosto po yun. Nung nag-Setyembre po, mataas pong lagnat, on and off po yung lagnat ko. Tapos po, dinala po ako sa ospital. Ako po ay na-diagnose ng dengue po. Dengue. So, ako po ay ginamot para po sa dengue. Tapos po, nung follow-up po namin, sinabing okay na daw po. Nawala na po yung dengue, nag-normal na po yung mga laboratory values. So, umokay na po ako noon. Nung October po na yon, nagsimula po, dito po, ito po. Sumakit po yung siko ko. Siko. Tapos po, nagising po ako, hindi ko po maiunat yung siko ko. Nakaganyan lang po. So, akala ko po parang nangawit lang po sa pagkakatulog. Tapos po, ako po ay pumasok. Siyempre po, pagpasok po, klase, so matagal po ako nakaupo. Nung uwian na po, tatayo po sana ako. Pati po yung tuhod ko, hindi ko po maiunat. So, hindi ko po alam kung paano po ako uuwi that time. Kasi po, nakaupo po akong ganyan, tapos sobrang sakit po. Parang may bato po talagang sa tuhod ko na hindi ko po maiunat. Tapos nung pina-check po ako, na-diagnose naman po, ako po, daw po ay may mild arthritis po sa 9 years old po. So ako po ay ginamot sa arthritis po. At eventually nawala po yung mga pananakit po ng mga joints. Nag-normal na din daw po yung aking lagay after po ng ilang weeks ng gamot. Sunod po na buwan, Nobyembre po, kala po namin okay na po. Nagtaka po ako, nagsimula po, may makati po sa likod ko. Sabi ko po, bakit ang kate? Tapos mainit po siya, mainit po sa pakiramdam. So ang ginawa ko po, naghanap po ako ng salamin. Tapos yung katalikod ko pong ganyan, sinilip ko po yung likod ko. Tapos nakita ko po, may malalaking pantal po. Yung malaking pantal po, parang ganyan po kalalaki. Tapos naka-elevate po sila, yung naka-ombok po. Opo. Tapos sabi ko, anong nangyayari sa akin? So pina-check po ako. Na-diagnose naman po ako noon, may urticaria daw po ako. Tapos, ginamot po ako para sa urticaria, sinunod ko po yung mga bawal. So, parang within a span of from August until November, kada buwan, iba-ibang sakit po. Tapos, December po noon, parang wala po, okay naman po ako. Bukod lang po sa nahihilo po ako palagi. Ang akala po nila mama noon, ay dahil po sa puyat. Kasi puyat po lagi. Tapos pagod po, nag-aaral. Until po nag-persist po siya the next year, January na po. Ito po ay taong 2014 na 2014 po. na yun. Nung January po na yon, matindi na po yung hilo. Sakit na po siya ng ulo eh. Tapos talaga pong itinutulog ko po. Minsan, kagising ko po after matulog, masakit pa rin po yung ulo ko. Tapos hindi po namin sabi po ni mama na ayusin ko po yung tulog ko, dapat sapat yung tulog, yung pagkain yung ko routine, din po. Opo. Tapos February po noon, February po kasi ay Chinese New Year. Chinese New Year po noon, bakasyon po. Kasi wala pong pasok yung mga magulang ko. So umuwi po kami ng Pilipinas. Yung saktong araw po ng uwi namin noon ng Pilipinas, kung di po ako nagkakamali, yun po ay February 3. Opo, ng 2014 po. Friday ng gabi po, nangati po yung aking binti. So, tinignan ko po, may tuldok-tuldok po na mapula. Spot. May spot po na mga pula. So,
Sabi ko po sa mama ko, "Ma, sobrang kate." Sabi po ni mama, "Baka yung urticaria, sumusumpong. Huwag mong kamutin, hayaan mo lang." So po, bumiyahe po kami pa Pilipinas. Dahil ako po ay nasa biyahe, mahabang oras po Nangawitin po yun. naman. Hindi po, hindi ko po nakita kung ano na pong lagay ng binti ko. Kauwi po namin ng Pilipinas. Mula po Maynila, umuwi pa po kami ng Bataan. Karating po ng Bataan, syempre po papahinga po kami. Nung nagpalit na po ako ng pants, tinanggal ko po yung pants ko. Pasa-pasa na po sa binti ko po. Tapos sabi ko, "Ma, baka yung urticaria ko, sinusumpong na naman." Sabi po nung lola ko, "Ay, ipacheck mo na sa derma." Karating po namin ng derma, nung nakita po nila yung binti ko, sabi po sa akin ng derma, mukhang hindi po dermatologic yung problema ng anak ninyo. Para pong may problema po yung anak nyo sa kidney. Ay re-refer ko po kayo sa isa pong nephrologist. So, bago po kami refer sa nephrologist, may lab test po. At dun po sa laboratory test ng urinalysis, nakita po na may protein po sa ihi ko, tsaka po may dugo po sa ihi ko. So, punta po kami ng nephrologist. Nung araw din po na yun, 5 p.m. pa po yun nung na-check po ako. Syempre po, unang kukunin, BP, yung normal po, wala po akong lagnat, pero yung BP ko po yung problema. 140/90 po Ako, yung mataas. BP ko. Po. Kasi Sa isang bata, napakataas yun. 9 years old po, 140/90. Tapos, doon po, in-interview po kami nung doktor. Sabi niya pong ganon, ano po yung mga Incident na mga pangyayari. bago nangyari po ito, bago po kayo umuwi dito, ano po yung mga na-diagnose sa anak nyo? Nung sinabi na po namin ng sunod-sunod yung mga na-diagnose sa akin, doon na po, sinabi po nung nephrologist na, hindi ko po sure, pero base po sa sinabi nyo, may 63% chance po na yung anak nyo po ay may lupus po. Doon pa lang po medyo na-brief na po kami na may possibility po na lupus po yung meron ako. Tapos that same day po, sinabi po nila na hindi po pwedeng pauwiin yung anak ninyo kasi sobrang taas po ng BP niya. After 1 week, nung na-discharge po, nagpahinga po ka sa bahay ng 1 or 2 araw, bumiyahe po kami ng Maynila para naman po sa isang specialist po ng lupus. At doon po, marami pong test na ginawa sa akin. At noong din pong February, na-diagnose po ako na ako po ay may SLE po. Ito, sa murang edad na 9 years old, ano yung pakiramdam mo dahil sa dumaan ka sa ang dami-daming may mga procedures, ano yung nasa isip mo before? Actually, nung una pong nag-sink in sa akin na seryoso yung sakit na meron ako, sabi ko pong ganyan. Parang sabi ko po, nagsisink in po sa akin na gagaling pa ba ako? Yun po yung unang tanong ko po eh. Anong mangyayari sa buhay ko habang buhay ba akong magagamot? Kasi po sinabi po sa amin na wala pong gamot yung lupus. So, ang mangyayari po ay panghabang buhay na gamutan po. At sinabi din naman po sa amin yon na yung lupus daw po ay isa sa halos 1 milyon or 100,000,000 tao po yung nagkakaroon. Kaya doon pa lang po parang yung una ko po naisip, bakit ako? Nung mga times po na yon, parang hindi ko pa po talaga natatanggap. Tapos nag-start na po ako, kina-question ko po yung sarili ko. Sabi ko po, may nagawa ba akong kasalanan? Bakit parang pinaparusahan ako? Bakit sa akin nangyari yung ganoon? Nag-flashback po sa akin na parang 9 pa lang ako eh. May buhay pa ako. May buhay pa akong gustong ibuhay, kumbaga po. Pangarap pa. Ngayon, gano'n naka-apekto sa iyo personally, emotionally, at sa pag-aaral mo, yung natanggap mo na nalaman mo na sakit mo? Nung dumating po yung karamdaman ko, isa pong sigurong nag-dawn po sa akin ay hindi ako magiging normal. Hindi ako magiging normal katulad ng iba at hindi na ako mabubuhay katulad ng dati. Isa po yun sa realidad na tinanggap ko na rin po nung na-diagnose po ako. Ang hirap lang po kasi gaya po nun,
sasabihin po ni mama na bawal magpuyat, ganyan. Bawal yung ganto, bawal yung ganyan. Tapos po, marami pong bawal sa akin kainin nun. Ganun po yung parang mga changes. Tsaka po sa pag-aaral po, kunwari po sa PE, bawal po akong makihalubilo kasi po pag napagod po ako, minsan nag-hyperventilate na po ako, nahirapan na po akong huminga. Tapos sa school naman po, syempre pag marami pong ginagawa, mas stress po. Bawal daw po akong ma-stress. Oh. So, nahihirapan din po talaga ako. Hindi po kagaya ng dati kung gaano ko po na-enjoy yung mga pag-aaral ko po. Dumanas man ng matinding hirap at sakit sa pakikipaglaban si kapatid na Hazel sa kanyang karamdaman, hindi naman nanghina ang kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos. Nagawa niyang magtiis, alang-alang sa pag-abot ng kanyang pangarap. Sa pagbabalik po natin ay subaybayan pa natin ang patuloy na pakikipaglaban niya sa kanyang karamdaman at paano niya ipinagpapatuloy na abutin ang kanyang pangarap. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang mga paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Welcome back po sa ating programang Inspired by Faith. Binabati muna natin ang mga kapatid natin dyan sa Distrito Eclesiastico ng Pampanga North. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa pagpapatuloy ng kwento ng kapatid na Hazel ay subaybayan pa natin paano kaya patuloy na nilalabanan ni kapatid ni Hazel ang kanyang karamdaman. Paano niya itinataguyod ang kanyang pag-aaral? Ano ang kanyang naging paninindigan sa kabila ng nararanasang pagsubok sa kanyang buhay? Yung first na mga taon na matanggap o malaman mo yung sakit, paano mo siya hinarap? Talagang iniisip ko po, ano yung buhay ko po sa hinaharap. May time pa po na naabutan po ako ng pinsan ko. Nasa lapag po ako, nasa floor po ako ng CR. Umiiyak po ako. Kasi sabi ko po noon, kailangan kong gumaling. Pero wala namang kagalingan. Kailangan kong maggamot. Pero hindi para gamutin talaga yung sakit ko. Kakain ako pero wala namang lasa yung kinakain ko. Ang dami kong gustong kainin, hindi ko pwedeng kainin. Tapos sabi ko po, ate, may pangarap ako. Ang dami ko pang gusto. Ang dami ko pang pangarap sa sarili ko. Ang dami ko pang pangarap sa magulang ko. Ganyan po. So yun po yung nahirapan po akong harapin na katotohanan na habang buhay po, kasama ko na po yung karamdaman ko. So anong ginawa mo na para lalong maibsan yung sakit, yung pangamba? Sa murang edad na rin, yun din ang itinuro ng mga magulang mo para malabanan yung ganong kalungkutan, pangamba sa buhay. Ginawa po namin bilang pong sambahayan kung paano po namin hinarap yung malaking pagsubok. Kitang-kita ko po kasi. At ito po hindi ko po makakalimutan buong buhay ko. Kung paano po kami nagpanata gabi-gabi. Tsaka kung paano po. Kahit po bata po ako nun, sinasama po ako nila mama sa pagsamba ng katandaan. Pag nasa pagsamba po ako ng katandaan noon, talagang buong atensyon ko po. Nasa isip ko po, anong payo yung ibibigay sa akin ng ama? Paano ko haharapin yung pagsubok na to? Sabi ko pong ganon. May mga pagkakataon po na kapag mabigat na mabigat po sa aking loob, pag nananalangin po sa kapulungan, nakatayo po yung lahat, tapos nakapikit po. Lumuluhod po ako. Ito din po, isa pong hindi ko po makakalimutan. After po namin magpanatang pangsambahayan ng akin pong mga magulang, natulog na po sila. Pero ako po nung mga pagkakataon na yon, gising na gising po ako. Nakahiga po ako. Hayakap-yakap ko po yung unan ko, pumikit po ako. Tas, yung bugso po ng luha ko, dire-diretso. Sa panalangin ko po yung sinabi ko po, Ama, pakiusap po. Sabi ko, parang awa mo na. Gusto ko pa pong maglingkod sa'yo. Gusto ko pa pong masuklian yung mga magulang ko. May mga pangarap po ko sa buhay.
may mga nais pa po akong makamit. Pwede po ba? Pahingi pa po ng karagdagang buhay at lakas. Ipaglilingkod ko po sa iyo, Ama. Yun po yung pinangako ko po noon. Sa panalangin ko po na yun, talagang pinakiusap ko po sa Ama na maawa po siya sa akin. Tapos, alam niyo po yung nakakagulat po. Kabalik po namin sa check-up po sa doktor. Sabi po ng doktor, nakakagulat po. Ang bilis po ng improvement ng anak ninyo. Hindi po ako madalas nakakakita ng ganito. Na mabilis po, na namamanage po yung sakit ng lupus. Maswerte po yung anak ninyo. Nung panahon po na yun, umiyak po ako sa harap ng doktor. Pero sa isip-isip ko po, sobra-sobra po yung pasasalamat ko kasi dininig po ng Ama yung panalangin ko. At nung mga oras din po na yun, sinabi ko po sa isip ko, karagdagang buhay po. Tutuparin ko po yung pangako, ipaglilingkod ko po sa Ama. Paano ka nakaka-catch up sa school pagka naman may sakit ka, na-hospital ka? Paano ka nakakabawi sa school? Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung paano ko po naitaguyod yung nakahabol po ako at nakapasa po ako nung buong semester na yon. Sa panalangin na lang po talaga. Kasi nung matapos po yung isang buong semester po na yon, naalala ko po nung nakita ko po yung grades ko, agad po akong pumunta sa mama ko po. Tapos niyakap ko po siya, sabi ko, "Ma, pumasa ako," sabi ko po. Tapos sabi po ni mama ko, "Bakit ka umiiyak? Nakapasa ka naman." Sabi ko, "Kasi ma, ang hirap-hirap." Sabi ko, "Ang hirap, ma." Sabi ko pong ganun. Sa pag-aaral mo ngayon, ano yung isa sa major po na naging pagsubok naranasan mo na dahil sa sakit mo ay naapektuhan yung pag-aaral mo? Siguro po, yung pinaka-maaalala ko po ay kung paanong sa school po, dumaraan din po ako sa mga pag-uusig. Napupulaan po nila na palagi po akong pumupunta ng kapilya. Na minsan daw po, hindi ko po nagagawa yung bahagi ko po, kumbaga, sa isang grupo. Sasabihin po nila na, bakit kailangan palaging nandun ka? Minsan pa po binibiro pa po nila ako na parang, kagagaling mo lang doon ng isang araw. Okay na yon, parang gaganyanin po. Paano yun? Nakakadagdag sa stress yun. Sa awa po ng Ama, itinuro niya po sa akin yung kalooban niya po talaga eh. Kaya hanggang ngayon po, nakapanatili po ka sa 3 tungkulin. Nahayag po kasi sa akin kung ano po talaga yung nais ng Ama. Dahil nung sinikap ko pong makapanghawak po at hindi bumitaw po sa tungkulin, doon po, sunod-sunod po yung mga pagpapala na natanggap ko po sa aking pong pag-aaral. Pinagpala po ako ng mga pagtatagumpay. Sa buhay ko po, patuloy po akong pinagkakalooban ng Ama ng buhay at lakas na siguro po sa isipan ng tao, baka imposible po kung paano po nangyayari. Pero wala naman pong imposible sa Ama. Sa ngayon po na may sakit ka, may nag-aaral, may mga tungkulin, ano yung mga may tuturing mo na biyaya ng Diyos o tagumpay na pinagkakaloob niya sa iyo habang ikay nag-aaral mayroong karamdaman? Ipinagkaloob po sa akin kasi ng Ama, ang higit po sa hiniling ko. Sabi ko po kasi noon sa panalangin kong nabanggit ko po kanina, karagdagang buhay at lakas po. Pero ngayon, pinagpapala po ako kahit po sa pag-aaral. Nung recent po, may sinalihan po akong poster presentation, competition po. National po siyang conference, research po ng nursing. Ako po ay pinalad po na magtamo po ng pinakaunang karangalan po doon. Sumali rin po ako sa quiz bee po sa ospital ng mga nursing din po. Kami naman po ng aking team po noon ay ka-second place po kami. Ngayon, graduating ka na. No? So, malapit ka na. Kung baga, graduate, abot kamay mo na yung pangarap mo. Ano ang natutunan mo sa lahat ng mga naranasan mo simula nung bata ka? Naalala po akong linya sa awit po. Doon po sa awit po na yun,
parang marirealize po natin na yung pagsubok po, hindi po kahulugang pinabayaan po tayo ng Ama. Ang natutunan ko pa nga po sa pinagdaanan ko, hanggang ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Ama na pinagkalooban niya po ako ng karamdaman. Kasi po, sa murang edad, natuto po akong magtiwala at sumampalataya lalo. Sa murang edad, minahal po ako ng Ama. Dito po naaalala ko po na isa din po sa realization ko. Kapag humihiling po tayo sa Ama, kunwari po, hiling po tayo ng matibay na pananampalataya. Hindi naman po ipagkakaloob ng Ama yung matibay na pananampalataya. Ang ipagkakaloob niya po, matinding pagsubok para po magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Ngayon, hindi man po natin nauunawaan yung nangyayari sa buhay natin. Pero pagdating po ng panahon, makikita po natin na iyon po ay mabuting balak po ng Ama sa atin. Ngayon po, masigla po akong tumutupad ng tungkulin. Sa awa po ng Ama, hindi ko po alam kung paano ko pong naitataguyod yung 3 ko pong tungkulin. Kasabay po ng pag-aaral ko po, kasabay po ng pagdadala ko po ng karamdaman ko. Kaya sa bawat araw po na gigising po ako, una ko pong ginagawa, mananalangin po ako. At sasabihin ko po, Ama, marami pong salamat. Kasi po, panibagong buhay at lakas, ibinangon niyo po ako sa araw na ito. Paano nakatulong yung mga magulang mo sa suporta nila emotionally sa iyo para lalo kang maging matatag sa pagharap ng inyong karamdaman? Isa po sila sa pinakamalaking biyaya po sa akin ng Ama. Dahil minsan po naiisip ko po kung sigurong hindi rin po dahil sa pagpapalaki po sa akin ng aking mga magulang, hindi ko po siguro ganoon haharapin yung pagsubok na ibinigay po sa akin ng Ama. Gaano po kahalaga yung pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan sa inyo po para maging matatag kayo sa pagharap po ng pagsubok na pinagdadaanan niyo? Lagi ko pong naaalala sa pagtuturo po ng kapatid na Eduardo V. Manalo ay yung kung paano niya po tinuro na magpumilit po tayo na makapanghawak po sa kahalalan natin tsaka sa tungkulin. Nung pagsamba pong iyon, ang itinuro niya po ay tungkol po sa pagharap po sa pagsubok. Kaya yung pagtupad ko po, alam ko pong hindi po masasayang. Marahil may mga kapatid tayo at mga kabataan din na katulad mo rin nadaranas din ng mga pagsubok, maging ng karamdaman na taglay po ngayon. Anong may papayo mo sa kanila? Gaya po ng payo sa akin ng aking mga magulang. Palagi po ay manalangin po tayo sa ating Ama. At saka, mahirap po kasi ngayon sa amin po mga kabataan. Masama na po yung mundo. Marami na po yung mga kasalanan, nagkalat po sa mundo. Kaya kami po, dapat po sa amin, lagi po nasa mga pagsamba. Kasi sa pagsamba po, doon po tayo makakatanggap ng payo po ng Ama. Doon po tayo makakatanggap ng katotohanan na yun po yung gagamitin natin sa ating mga paglalakbay. At para naman po sa mga katulad ko pong kabataan na dumaranas ng pag-uusik sa sanlibutan po, lagi pong sana nilang maalaala, tunay po yung Diyos natin. Lahat ng suliranin, kaya pong lutasin ng Ama. At syempre, nariyan yung sakit. Sabi ng doktor, walang kagamutan na habang buhay mo siyang dadalhin. Ano ang mamamalaging pangako mo sa ating Panginoong Diyos habang ikaw ay binibigyan niya ng buhay at lakas? Yung pangako ko po, hindi ko po malilimutan yung laman po nung panata ko na yun. Kahit na po ilang taon yung lumipas, maaalaala ko po kung paano ko po ipinakiusap yung karagdagang buhay at lakas sa Ama. At yung pangako ko po na ipaglilingkod ko po sa Kanya yung buhay ko. Palagi po sinasama ko po sa panalangin ko na kung itutulot po ng Ama na ako po ay hindi na po makatupad ng aking tungkulin dahil po sa aking karamdaman, sinasabi ko po na kung magkagayon man, Ama,
Pagpahingahin mo po sana ako sa piling ng aking tungkulin. Napatunayan sa buhay ng kapatid na Hazel ang pagtulong ng Panginoong Diyos. Nagdaraan man siya sa mabigat na karamdaman, pero kailanman ay hindi nagbago ang tiwala niya sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Bawat araw na lumilipas sa kanyang buhay ay tinuturing niyang biyaya na mula sa Panginoong Diyos. Kaya kahit dumaan man siya sa matinding pagsubok na humamon sa kanyang pangarap, hindi natitinag ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sa tulong din at gabay ng kanyang mga magulang at mga taong nagmamahal sa kanya, patuloy niyang nalalabanan ang kanyang sakit at sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Higit sa lahat, ang kinikilala niyang pinakamahalagang biyaya at kayaman ng kanyang nakamtan ay ang karapatang maglingkod sa Panginoong Diyos at ang mga tungkulin na tinanggap niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naway na-inspire po kayo sa kwento na aming ibinahagi sa araw na ito. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawa, dito sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith.